Sino dito, damang-dama natin ang presensya ng Diyos? Kasama natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Sapagkat siya po ang sinasamba natin at sinabi po niya, kung may 2 o 3 na magkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroroon. God is with us today. Amen ho ba doon? Napakabuti ng ating Panginoon. Minsan pa po, palakpakan natin ang Diyos. Praise God. At sa pagsisimula po, nais ko pong magpakita ng larawan ng isang napakagarang shoes. Ang tawag po sa kanya ay Moonstar Shoes by Antonio Vietri ng Italy. Yung ganyang shoes ba, sa mga babae lang po, ha? Please lang, sa mga babae lang po. Susuotin nyo ho kaya yan? Ha? Ba't ayaw nyo? Pambihira. Mataas, pambihira. Nag-design, mataas pa. Pambihira. Baka hindi nyo husuotin kasi ang halaga po niyan ay 19.9 million US dollars. Equivalent to 1,158,327,000 plus. Yan po ang halaga niyan. Ngayon, ay gawa po yan sa solid gold at 30 karat diamonds and meteorites, yung mga bulalakaw. Yan po yung niyan, yung materials ho niyan. And it is priced at 19.9 million US dollars. Ngayon, ganyan pong halaga niya. Susuotin nyo ba yan? Hindi. Sayang naman. Sayang naman. Baka magalusan o makaapak ng jackpot. Sayang ang 19.9 million US dollar. Sa inyo pong buhay, may nabili na ho ba kayo na hindi nyo ho nagamit? Meron ho ba kayong nabili na hindi nyo ho nagamit? Pakinalang ulit ho. Have you ever bought an item that you have never used? Meron ba kayong biniling item na hindi nyo man lang ho nagamit? Shopee, Lazada, sa mall, namili ho kayo, tapos hindi nyo nagamit. Baka mahal pa nga yun, hindi nyo nagamit. At nang hindi nyo nagamit, ano pakiramdam nyo? Masama ang pakiramdam. Nagkasakit. Anong feeling nyo? Anong feeling nyo nung hindi nyo nagamit yung binili yung item? Sayang naman. Diba? Sayang naman, hindi nagamit, pambihira. Kamahal-mahal, hindi nagamit. May mga nasasayang ho sa buhay natin. Minsan hindi gamit na nabili, minsan yung idea na maganda. Minsan nasasayang ho yun. Meron kang great idea, but without execution, it's useless. Dito may idea ka, magandang negosyo, pero hindi mo binuksan yung negosyo na yon, doon ka pala yayaman, nasa isip mo lang, hindi mo ginawa, sayang. Great ideas without execution is useless. It is useless. Walang saysay. Nasayang lang ho yung magandang idea sa isip natin. Kaya kung may maganda kang idea ngayong taon, kapatid, gawin mo yan. Gawin mo yan. Or else, sayang lang yan. Magandang idea na yan. May nagsabi po na isang writer, sabi niya, there's a use for everything and everything has its use. Lahat daw ay may gamit. At ang lahat, there's a use for everything. Everything has a use. And everything has its use. May gamit ang lahat ng bagay. Sa mundong ito, lahat po ay may use, may saysay, may kabuluhan, may gamit. Lahat sa mundong ito. Tanong ko sa inyo, nitong 2024, marami ho ba kayong pinagdaanan? Sino dito maraming pinagdaanan ng 2024? Daming pagsubok, daming problema. Minsan, what's the use? Bakit ko ba yan pinagdaanan, yung mga ganyan? Ano bang saysay? Ano bang use niya na pinagdaanan ko yung hirap, sakit, pagdurusa na yan? May use ba yun sa buhay mo? Alam mo yung mga pinagdaanan mo noong 2024, yan na nagpatatag sa'yo. Pinatibay ka niyan. Kaya ka nandito ngayon, mas naging matatag ka na. Sino dito naging mas matatag dahil sa mga pinagdaanan niya? Yung mga pinagdadaanan natin, pinatibay ho tayo niyan. At dahil pinatibay ka na niyan, yung mga nanghihina, dahil pinagdaanan mo na yon, may use yan, magpapalakas ka ng iba. Gagamitin ni Lord ang buhay mo para mapalakas mo ang ibang tao
na dumadaan din sa ganong sitwasyon. May reason bakit pinagdaanan mo yon para patatagin ka ng Diyos. At kapag matatag ka na, yung mga nanghihina, dumadaan doon, pinalalakas mo rin sila. Kapatid, may use yun. Amen po ba? At dahil ka pinadaan ka ng Diyos dyan, sa totoo lang, gusto kang gamitin ng Diyos. Sino niniwala gusto kang gamitin ng Diyos? Yung buhay mo ay may use. May use ang buhay mo. May gamit ang buhay mo at gusto kang gamitin ng Panginoong Diyos. Kaya ka binigyan ng 2025 pa ng Panginoong Diyos kasi gusto kanyang gamitin sa taong ito. So what's the use na binigyan tayo ng 2025? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano bang gamit nito? Gagamitin ba natin to sa sarili lang uli natin? O ipapagamit natin ang taong ito, ang buhay natin sa ating Panginoon? Kasi ayaw po nating masayang ang buhay na bigay niya at ang taong ibinigay niya ngayong 2025. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin yung 1 Peter chapter 4 verse 10. Sabi po dyan, each of you should use. Sabi natin malakas, use. Each of you should use. Lahat kayo, gamitin nyo whatever gift. Ito na-discover ko sa verse na to. Lahat tayo niregaluhan ng Diyos. May regalo ang Diyos sa iyo. Ito yung kakayanan mo na hindi taglay ng iba. Ito yung karanasan mo na hindi naranasan ng iba. Ito yung personalidad mo na angkop para magagamit niya sa sitwasyon na gustong gamitin ka ng Diyos. Ano po? A gift, whatever gift you have received, to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ulitin ko po, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Lord, we thank you today. This is another year, a new year for all of us. And we know you have a purpose why you have brought us to a new year. Hindi para, Lord, ang taong ito ay gamitin uli namin sa gusto lang namin. Lord, let this year be your year sa buhay po namin. It's not just a new year, but your year in our life. Sana, Panginoon, ang taong ito ay taon mo sa buhay namin, Lord. Na ang gusto mo ang gagawin namin, Lord God. At dalangin namin na ang buhay namin ay gamitin mo, Panginoon. Dahil may purpose ka, bakit mo pa kami binubuhay. Marami pong salamat, mangusap ka sa amin, at nagpapasalamat kami sa presensya mo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hindi po malakas sa palakpak sa Panginoong Diyos. Kakapuna po tayo. May regalo pala ang Diyos sa atin. At yung regalo na yun ng Diyos, ang magiging kapamaraanan para gamitin tayo ng Diyos. Ako sa buhay ko po, masasabi ko, ang gift sa akin ni Lord, yung pagsasalita. Pagsasalita. Yung pagtuturo, pangangaral, yun ang gift sa akin ng Panginoon. At sa buhay po natin, kung ano yung gift ni Lord sa iyo, doon kanya gagamitin Doon kanya po gagamitin. Ang problema po minsan, yung hindi naman natin gift, doon natin gustong ipagamit kay Lord. Halimbawa, hindi ka naman magaling kumanta, gusto mo maging singer. Di ba? Paano mo malalaman na hindi mo gift ang pagkanta? Pag ang tao nakikinig sa'yo, ngumingiwi ang muka. Di ba? How would you know that it's a gift? When you use it, people are blessed. Pag ginamit mo yon, mabibless sila. Hindi yung nagdurusa sila. Gusto ko, pastor, singer ako sa church. Paano? Para namang yerong pinupunit yung boses mo. Kung saan ang gift mo, dun ka gagamitin ng Diyos. Amen po ba? May gift tayo. Meron dito, magaling makipag-usap sa tao. Diba? Hindi sa public speaking, kundi personal talks. May magaling sa counseling, may magaling sa pagmamanage ng finances. Anything that is you're good at, it's a gift from the Lord. At pag pinapagamit daw po natin yan, tayo po yung nagiging faithful stewards, mga tapat na tagapamahala ng grasya ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba, grasya lang ng Diyos, lahat ng kakayanan na meron tayo sa ating buhay. Amen ba doon? It's the grace of God. So, ano ba yung law of use? Ano ba yung law ng paggamit? Paano ba tayo gagamitin ng Diyos? Una po, sino dito gusto magamit ka ng Diyos? Ngayong 2025,
Gusto mo taon ni Lord to sa buhay mo? Sino ho ganon? Ano ba yung law of use? Una po, tandaan natin para magamit tayo ng Diyos, una, tandaan natin that God can use the super and the simple. Ano ho? Tandaan natin, pwedeng gamitin ng Diyos ang magaling, pati na rin yung hindi magaling, pwedeng gamitin ng Diyos. Ano ho? Yan ang totoo. Ano po sabi sa Bible? In a large house, there are articles not only of gold and silver. That is a super item in a house. Gold and silver. But also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use. There are simple things in a household and there are expensive things. But both of these will be used. Pareho itong gagamitin, yung super at simple. Kaya kung saan mang kategorya tayo nandun, magaling man tayo o hindi, gagamitin tayo ng Diyos. Amen ho ba? Ang tanong lang ganito, willing ka ba at available? Ang tanong lang ganito willing ka ba at available? Kasi po, ang Diyos, kaya tinatanong ko kung willing ka at available, ang Diyos po hindi namimilit. Gusto ni Lord, willing kang mag-serve sa Kanya. Hindi siya naghahanap ng magaling. Hindi siya naghahanap ng magaling. Naghahanap siya ng willing. So, willing ka ba? Sino dito willing? At pangalawa, dapat available ka. Kasi kahit magaling ka at willing ka, pag hindi ka naman available, hindi ka magagamit ni Lord. Make time for God's plan in your life this year. Amen po ba? Huwag ka na magpahula. Alam mo na ang diretsong sagot. Sa taong ito, make this year God's year for your life. Taon ng Diyos sa buhay mo, ang taong ito. Na siya naman ang pagsisilbihan mo, siya naman ang masusunod sa buhay mo. At ang plano niya ang maghahari sa ating pong buhay. Gagamitin ka ng Diyos. Alam niyo po, sabi po dyan, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the... Sino dito gusto niyo maging useful to the Master? We have a Master. We have our Lord. Sabi dyan, useful to the Master and prepared to do any good work. Let's be useful for God this year, mga kapatid. At kung sasabihin mo, excuse mo, pastor, weak ako, paano ako gagamitin ni Lord? Hindi ako magaling, mahina ako Yeah. Alam niyo po ba na ang weak pa nga ang pinipili ni Lord? No. God uses the weak. Ano po sabi dyan? But God has chosen what the world calls foolish to shame the wise. He has chosen what the world calls weak to shame what is strong. Ang pinili pa ng Diyos yung mahina para pahiyain yung malakas. God has chosen what is weak and foolish of the world, what is hated and not known, yung mga hindi gusto at hindi naman kilala, to destroy the things the world trusts in. In that way, no man can be proud as he stands before God. Bakit mas pinipili pa ng Diyos ang mahina at hindi magaling? Para walang ipagmamalaki ang tao. Hindi niya sasabihin, magaling kasi ako, kaya maraming nakikinig sa akin, magaling ako. Hindi. Hindi ka magaling. No. Pinili ka lang ng Diyos, grasya ng Diyos, regalo yan sa'yo ng Diyos. Amen o ba doon? Ang galing ko kasi kumanta Yeah. Naku, hindi. No. Minsan, pipiliin pa ng Diyos ang mahina para siya lang po ang mapaparangalan at wala po tayong maipagmamalaki. Naalala ko po si Gideon, sabi ng anghel sa kanya, ikaw ang gagamitin para isave ang Israel sa kanyang mga kalaban. Sabi ni Gideon, sa aming lipi, sa aming angkan, sa aming tribe, ang pamilya na namin ang pinakamahina. At sa pamilya namin, ako pa ang pinakamahina. Tapos sasabihin mo, ako ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang Israel? Sa aming tribo, pamilya namin ang mahina. Sa pamilya namin, ako pa ang pinakamahina. Tapos sasabihin mo, gagamitin ako ng Diyos? Kayang gamitin ng Diyos ang mahina. Kaya kung mahina ka, kapatid, gagamitin ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka.
Pwede, di ba? Pwede. Kailangan willing ka lang at available. Willing ka lang at available. That's the first law of use. Pangalawang law of use is don't wait for the expiry date. Don't wait for the expiry date. Alam niyo po ba na ang buhay natin sa mundong ito ay may hangganan? Baka nalilimutan ho natin. Ano po? Si David po, nung nabuhay po siya, pinagsilbihan niya ang Diyos, ginamit niya ang buhay niya sa purpose ng Panginoong Diyos. Ano po sabi diyan? For David, after having been useful to his own generation in accordance with God's purpose, did fall asleep. He died. Was gathered to his forefathers and did undergo decay. Namatay siya at nabulok. Pero bago siya mamatay at mabulok, bago umabot ang expiry date ng buhay ni David, anong ginawa ni David? He had served God. He has been useful. For David, after having been useful to his own generation in accordance with God's purpose. May mga tao po, inaabot na po ng expiry date, hindi pa nagagamit. At uulitin ko, pag inabot ng expiry date at hindi nagamit, sayang. Sayang po. Hindi dahil sa mahal siya, hindi nagamit, sayang. Everything in this world expires. Think about it. Everything in this world expires. Di ba? Everything. At saan nyo madalas makikita yan? Bigyan ko po yan ng picture. Sa dilata, may nakalagay niyan, expiration date. Ang problema sa ating tao, hindi tayo katulad ng dilata, nakatatak sa'yo, alam mo kailan expiration. Hindi mo kailan man alam kung kailan ka mag-e-expire. Babalik lang ako kay Pastor Anthony. Sabi niya sa amin, nag-usap kami, nag-fellowship kami, 6 days before he died, sabi niya, ako, bigyan na lang ako ni Lord ng 10 years pa, masaya na ako 10 more years. Okay na sa akin yun, 10 more years, 70, okay na ako dun. Little did we know, 6 days later, he would die. Siguro sabi ni Lord, hindi mo na kailangan ng 10 more years, nagawa mo na lahat. Nagawa mo na yung kailangan mong gawin. Okay na to. Ngayong Pasko, uuwi ka na sa presensya ko. Di ba? But he lived during his generation to serve God according to his purpose. Hindi natin alam nagsasalita pa siya ng 10 years. 6 days na lang pala nung nag-uusap kami, expire na pala. It is finished. Pero nagamit niya ng sulit ang buhay niya. Pinagsilbi niya sa Diyos. But how about us? Ano po? How about us? Some people would just say, I'm too busy. Next year na yan. Marami pa akong pangarap Marami pa akong gagawin. Alam niyo po, hindi natin alam. Wala tayong alam. Sa bukas at mamaya. Amen po ba? Ngayong taon, ipagsilbi mo ang buhay mo sa Diyos. Amen po ba doon? At kailan mo yun ipagsisilbi? Ang tanong ganito, kailan ba best mag-serve kay God? Kailan? When is it best to serve God? When? Now? Yes, of course, now. When is it best to serve God? It is best when we are used on our best before. Isa pang tinatatak sa lahat ng produkto o bagay dito sa mundo ay, bukod sa expiry date, best before. Pag best before, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Pwede pang gamitin. Pwede po pang kainin Kaya lang hindi na siya best. Nakuha nyo? When is it best to serve God? When we are at our best before. When we are at our peak. When we are at our prime. Mas maganda yung ganun. Ang problema sa ating tao ganito, magpapagamit tayo sa Diyos pagka nagamit na natin yung buhay natin at wala na tayong lakas, mahina na rin tayo, lumipas na yung ating peak, lumipas na yung ating prime,
And then we say, Lord, here am I want to serve you. E paano? Mahina ka na. Yeah? Ako po, aminin ko sa inyo, dati pag dama ko na yung dama ko na yung aging. Dati pag magpipreach ako, kahit 5 services on a Sunday, kayang-kaya ko yan. Magkakantahan pa kami dito ng praise and worship, pagkatapos kakain pa kami sa labas. The next day, pwede mo pa akong yayain mag-exercise sa park. Ngayon, 3 service lang, nanlalata na ako. Damang-dama ko na ang katawan ko'y wala na sa prime, wala na sa peak. Kaya ako, piniprepare ko na rin yung aking anak. Siyempre, I'm praying naman for long life. Kasi isa sa pangako ng Diyos yan. But, kailangan ready ka rin eh. Yeah? Kailangan pagsilbihan mo ang Diyos sa panahong malakas ka pa. Amen po ba? Tingnan niyo po ang paalala sa Bible. Sabi po sa Bible, do not let excitement of youth cause you to forget your Creator. Minsan dahil nasa peak ka, nasa prime ka, nalilimutan mo ang Diyos. Kasi marami ka pang gagawin, marami ka pang magagawa, excited ka pa sa buhay. And when you are at your peak, when you are at your prime, often you forget God. At ang sabi po dyan, do not let excitement of youth cause you to forget your Creator. Maraming nakakalimot kasi marami ka pang pangarap, marami ka pang gagawin, and you forget about God. Ano sabi dyan? Honor Him in your youth. Habang maaga pa, the best time to serve God is when you are at your best before, in your prime, in your peak, in your youth. Before you grow old. Bago ka pa tumanda and say, life is not pleasant anymore. Hindi na masaya ang buhay. Puro na panghihilot. Di ba? Yan ang usapan. Pag yun ang nag-uusap, sa tayo pupunta? Ano aakyatin natin? Sa mga kaidaran ko na, ano pinahid mo? Ano iniinom mo? Ganon. Ginagawa mo pag di ba? Pinag-usapan, paano ka lalakas eh. Yeah? Ang hirap pag gano'n eh. Di ba? Kaya ang best time to serve God is when you are at your best before. Now, sasabihin pa, pastor, may edad na ako, hindi na ako gagamitin yun. Ni Lord, gagamitin ka pa ni Lord. Kasi ang Diyos, mahina o malakas, gagamitin niya. Basta willing at available. Kaya lang sana, naibigay natin yung best sa Kanya. Nung malakas tayo, nung mahaba pa ang panahon natin, naibigay natin sa Diyos yun. So don't wait for the expiry date. Be used by God at your best before. Amen po ba? At pangatlo, the law of use is, use it or you'll lose it. Gamitin mo, magpagamit ka, dahil pag hindi mo ginamit, mawawala lang sa'yo. May kilala ba kayo na nag-aral ng driving school? Nag-enroll pa, nagbayad pa. Tapos nung natutong mag-drive, hindi na siya nagda-drive. May tinatamaan na. Di ba? Tapos, dahil hindi na siya nagda-drive, hindi niya ginagamit yung natutunan niya, pag-drive-in mo siya ngayon, hindi na niya alam. Di ba? Because you lose it when you don't use it. In other words, kinakalawang ka pag hindi ginagamit. Nawawala sa'yo. Nasa iyo na nawala pa. Pero tingnan niyo po, paano ka gagaling? Sige nga, paano ka huhusay? Gamitin mo lang lagi ng gamitin yung alam mo. Gagaling ka dun. Bawa, di ka magaling magluto. Sige, pag-practicean mo yung pamilya mo, di ba? Araw-araw, di ba? After 3 years, magaling ka na magluto, di ba? Oh. Gagaling ka pag lagi mong ginagamit. Pag sinabi siya, ano ba naman pagkain to, di masarap. Ayoko na magluto. Kayo kaya magluto dyan. Ganun pa eh. Alam na alam niyo yung dialogue, ano? Di ko na alam kung lulutuin ko araw-araw. Nahihirapan na nga ako. Tapos ganyan. Gagaling ka rin. Yeah. Gagaling ka rin pag lagi mong ginagawa. Tama po ba? Pero nawawala sa'yo pag hindi mo ginagamit. Nawawala sa'yo.
At yun ay biblical. Ano po sabi sa Bible? So take the talent from him, talking about the person who doesn't use their gift, doesn't use their talent, and give it to him who has 10 talents. For to everyone who has will more be given. Yung meron na, bibigyan pa ng marami. Kasi ginagamit eh. And he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Kukunin pa sa kanya. Sayang eh, gamitin mo. Kapatid, gamitin mo yung kaya mo. Gusto kang gamitin ni Lord eh. Amen po ba? You lose what you actually keep. Yan po ang paradox ng meron ang Bible. You lose what you actually keep. Yung akala mong itinabi mo, ayaw mo magamit, nawawala sa'yo. Balikan ko lang yung sapatos. Sino dito mahilig sa sneakers? Nangungulekta kayo ng mamahalin, magagandang sapatos, Nike, Puma, Adidas, New Balance, etc. Tapos, nandun lang yun sa kwarto mo. Hindi mo gagamitin. Once in a blue moon mo gagamitin. Tapos ang suot mo lagi yung luray-luray na sneaker. Yan, luray-luray. Una, mukha kang mahirap. Hindi nila alam, ang dami mong magagandang sapatos. At pangalawa, yung sapatos na tinatabi mo ron, mabubulok. Talaga na, humihiwalay sa swelas pag nagtagal. Kaya gamitin mo na lang, kesa mawala sa'yo nang hindi mo man lang nagamit. Amen ho ba doon? Sa buhay natin ganun. Minsan, we thought we are keeping it, but we are actually losing it. Ano po sabi sa Bible? For whoever wishes to save his life will, akin tong buhay ko, wala kayong pakialam dito, ako masusunod ganyan. You actually lose life. Ano po? But whoever loses his life for my sake will find it. Yung nawala ng buhay dahil sa akin, magkakaroon, matatagpuan niya ang totoong buhay. You actually lose what you keep. And you keep what you lose for the Lord. Pag nagbibigay ka, kala mo nawalan ka, hindi. Babalik sa iyo ng sobra. Sino naniniwala doon? Pero yung nagmaramot ka, ayoko nga ibigay ito. Akala mo, may parang nahulugan ba ako ng pera? Natukutan ba ako? Hindi, sadyang ganon. You actually lose what you keep. At ang buhay natin, don't keep it to yourself. Give it to God. Amen po ba? This year, pakinggan mo ko. Don't keep your life to yourself. Give it to God. And you'll find life. Amen po ba? You will find life. Meron pong mga, sa Navy po, meron pong tinatawag na mothball ships. Yung mga pandigma nilang mga barko ay tinatabi dahil luma na, pero magagamit pa naman. Magagamit. Pwede pa. Sadyang may mga bago na lang na barko, tinatabi lang yun sila. Pero dahil sila po ay na-mothball na, isabihin, tinabi na sila, at hindi sila nagagamit, alam niyo po, unti-unti silang nabubulok lang doon at nasasayang. Minsan sa buhay natin ganon, tinabi natin yung buhay natin, ayaw natin ipagamit, little did we know, nabubulok din pala. Nawawala ng saysay, nawawala ng use. Ano po? Sana po ngayong taon, bakit ba tayo, what's the use na binigyan tayo ni Lord ng 2025? What's the use? Is it for ourselves only or may reason ang Diyos bakit binigyan ka pa niya ng panibagong taon? What's the use why God gave us another year? Sana po ibigay natin to sa Diyos itong taong ito. Amen po ba? Itong 2025, Lord, sa iyo to, Lord. Bahala ka sa buhay ko. Lahat ng takot ko, aalisin ko. Lahat ng kabalisahan ko, aalisin ko. Magtitiwala ako sa iyo, Lord. Gusto ko naman ng taon na ikaw naman ang susundin ko, Panginoon. Ikaw naman ang masusunod, Panginoon Diyos. Kaya kami 2025 gusto kang gamitin pa ng Panginoon. Kasi kung tapos na, alam niyo po, babalikan ko lang si Pastor Anthony, tapos na. Kinuha na siya ng Panginoon. Buhay pa tayo,
gagamitin pa tayo ng Diyos. Amen po ba? Gusto ng Diyos maging instrumento ka, maging channel ka ng blessing ngayong taon? Sino gusto ganon? Maging instrumento ka ng Diyos, maging channel ng blessing ka ng Diyos. This will be a year that will be fruitful and would give glory to God itong 2025. Ano po ang law of use? Una po, mga kapatid, mahina ka man, simple ka man, gagamitin ka ng Diyos. Magaling ka man o hindi, gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, wag mo nang antayin ang expiry date. At mas maganda, mag-serve ka na kay Lord habang at your best ka pa. Magsilbi ka na sa Diyos. At tandaan mo, kung ayaw mong magpagamit sa Diyos, ikaw ang nawawalan. You don't use it, you actually lose it. So this year, let it be the year that we will all be serving the Lord. At tatanungin mo, Pastor, gusto ko naman paano ba? Simple lang. Kwento mo lang si Lord sa mga kaibigan mo eh. Hindi naman kailangan may posisyon ka sa church. Pwede ka rin naman dalhin ni Lord dun sa posisyon sa church. Pero kung wala pa yun, share mo lang si Lord. Magyaya ka ng kaibigan sa church. Magbukas ka ng C2S sa opisina o sa community nyo or small things that you do, you're serving God. Mag-serve ka sa Lord ngayong taon. Amen o ba? At itong taon na to ay mas magiging magandang taon para sa'yo. Amen po ba doon? Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, church, pwede ba natin itaas yung mga kamay natin sa Panginoon? Hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang kumpang. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon ang man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong bibig, wagas na pagsitay iyong dinggin, wagas na pagsitay iyong dinggin, nalakip na dawitin. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. At gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa
Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Kunin po natin ang communion elements. Today is Communion Sunday. Bakit po may communion? Christ came. What's the use? He served us and He gave this life for us. Nung dumating po ang Panginoon, pinaglingkuran niya po tayo. Sabi sa Bible, He came to serve, not to be served. And He came to give His life to us. Sa tuwing magkukomunyon po tayo, alalahanin natin, binigay ng Panginoon ang buhay niya sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Magpasalamat po tayo sa Diyos. At sa araw na to, ibigay po natin ang buhay natin sa Kanya. Lalo na po sa pagsisimula ng taong ito. Let's give our life to God. Lord, we worship You today. Panginoon, hindi sayang ang pagtungo mo sa lupa. Nabuhay ka bilang tao, namatay ka sa krus. Nabuhay mga muli. Yun ay nagdulot sa amin ng katagumpayan at kaligtasan. Hindi po sayang ang buhay mo, Lord. Ang buhay mo na inalay, hindi po nasayang. You have used your life to save us. And we thank You, Lord. Lord, today as we partake of this communion, Lord, kami naman, Lord, gusto rin naman naming ibigay ang buhay namin sa iyo. Lord, sa taong ito, gabayan mo po kami na para ang taong ito, hindi lang to para sa amin. Ang taong ito ay higit na maging para sa iyo, Panginoon. We wanna give our life to You this year, Lord. Nawa lalo ka pa naming makilala, lalo pa kaming lumalim sa pananampalataya namin sa iyo. At magawa ka namin mapaglingkuran. Hindi ka namin ikakahiya. Hindi ka namin, Lord, lilimutin sapagkat, Lord, hindi mo kami pinababayaan, Lord. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, nagpapasalamat kami sa araw na to, sa komunyon. Naalala namin ang dugo mo na nabuhos sa krus para mahugasan ang aming karumihan. Ang lahat ng aming kasalanan, hinugasan mo, Panginoon. Nagkaroon kami ng kapatawaran dahil sa iyo, Panginoon. At Lord, naging matuwid kami sa paningin ng Ama. O Diyos, sa iyong paningin, naging matuwid kami. Panginoong Diyos, naging banal kami dahil kay Jesus. At Lord, may kaligtasan ng aming kaluluwa na alam namin kung darating ang panahon na mag-e-expire ang aming buhay sa mundo, may buhay na walang hanggang kami sa piling mo. Doon ay wala na pong expiration date. It will be eternal, Lord. Lord, we thank You. Even today, Lord, I declare Your healing sa sino mang may sakit. Nandito man siya o mahal namin sa buhay, let Your healing flow, Lord God. Salamat po. And today, we celebrate the salvation that comes from Jesus Christ. We honor You in Jesus' name. Amen. Let's partake of the communion. Sambahin po natin ang Diyos. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah! Jesus.
Taas po natin ang ating mga kamay, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. At ngayon, ang walang hanggang pag-ibig sa atin ng ating Diyos Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus, at ang walang hanggang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen.